Magandang araw mga karelasyon. Alam nyo ba sa panahon ngayon, napakaraming relasyon ang madaling nasisira. Hindi dahil kulang sa pagmamahal, kundi dahil kulang sa pag-unawa at pag-intindi. Kaya pag-uusapan natin ang mga paraan para mapanatiling matatag at masaya ang isang relasyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. Number one, don't lie. Huwag na huwag kang magsinungaling. Ang kasinungalingan ay lason sa isang relasyon. Kahit maliit lang, kapag paulit-ulit, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala. Minsan kasi, iniisip ng iba, white lie lang naman eh. Pero tandaan mo, kahit gaano kaliit, kapag nasira ang tiwala, mahirap na itong buuin. Mas mabuting sabihin ang totoo kahit masakit. Ang katapatan ang pundasyon ng anumang relasyon. Number two, love each other. Magmahalan kayo. Literal, okay? Simple lang, pero madalas nakakalimutan. Ang pagmamahal ay hindi lang yung mga nakakakilig na bagay. Ito yung kahit may tampuhan, kahit pagod, kahit minsan parang ayaw mo na, pero hindi ka sumusuko dahil siya ang pinili mo at minahal mo para sa kapakanan ng relasyon. Number three, stay sweet. Panatilihin ang lambing. Sa tagal ng relasyon, minsan nawawala ang kilig, ang harutan, ang simpleng pagsasabi ng mahal kita bago matulog. Pero huwag mong hayaang mawala yan. Kasi doon siguradong babalik ang spark. Kahit simpleng lambing, yakap. Napakalaking bagay yan para sa puso. Number four, keep communication open. Panatilihing bukas ang pag-uusap, komunikasyon. Walang relasyon na nagtatagal ng walang magandang komunikasyon. Maging tapat sa nararamdaman mo. Kung may problema, sabihin agad. Ang mabuting komunikasyon ay parang tulay. Pinagdudugtong nito ang dalawang pusong minsan ay nagkakaroon ng hidwaan dahil sa mga problema. Number five, never talk about breakups. Huwag na huwag pag-usapan ang hiwalayan. Kung bawat tampuhan ay may kasamang banta, maghiwalay na tayo. Hindi mo lang sinisira ang tiwala. Ang pag-ibig ay hindi laro na may game over. Kung mahal mo talaga, hahanapan mo ng solusyon. Hindi yung gumawa ka ng dahilan para tapusin. Number six, when you get hurt, focus on forgiving. Kapag nasaktan, matutong magpatawad. Hindi maiwasan ang pagkakamali. Pero tandaan, kapag pinili mong magpatawad, pinipili mong magkaroon ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na nakalimutan mo, pero pinili mong hindi hayaan ang sakit na sirain ang pagmamahalan ninyo. Number seven, learn to put your ego aside. Isang tabi ang ego at pride. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa taas ng pride. Walang gustong humingi ng apology, pataasan ng ihi. Pero isipin mo, mas mahalaga ba ang pride kaysa taong mahal mo? Kung gusto mong tumagal ang relasyon, matuto kang magpakumbaba. Isang tabi yung pagmamataas mo. Number eight, never say it's okay when it's not. Huwag na huwag mong sabihin na okay kahit hindi naman. Marami ang gumagawa nito para umiwas sa away, sa galit, kaya kahit nasasaktan sila o kahit may mali sa nangyari, sasabihin nila okay lang. Huwag pong ganon. Mas maganda na itama ang mali. Okay? Huwag mong konsintihin
ang isang bagay or pagkakataon na hindi naman talaga tama. Number 9, don't compare your past with your present. Huwag mong ikumpara ang nakaraan sa kasalukuyan. Lahat tayo may nakaraan. Pero kung patuloy mong ikukumpara ang partner mo sa ex mo, hinding-hindi ka makakabuo ng bago at mas maganda at matagumpay na relasyon. Tandaan, hindi siya ang taong dati mong minahal. Siya ay bagong tao na may sariling paraan ng pagmamahal. Bigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang worth. Number 10, if you say sorry, mean it. Kung hihingi ka ng tawad, dapat totoo. Ang sorry ay hindi pangtakip sa paulit-ulit na pagkakamali. Kapag sinabi mong sorry, dapat may kasamang pagbabago dahil ang totoong pagsisisi ay nakikita sa gawa, hindi lang sinasabi. Number 11, practice give and take. Matutong magbigayan. Hindi pwedeng laging ikaw ang nasusunod o laging siya. Ang relasyon ay partnership. Minsan, ikaw ang mag-a-adjust. Minsan, siya. Ang mahalaga, pareho kayong may malasakit sa isa't isa. Number 12, don't talk about your exes. Huwag pag-usapan ang mga ex. Walang mabuting idudulot ang pagbanggit sa mga nakaraang relasyon. Kapag patuloy mong binubuksan ang lumang sugat, hindi nagagaling ang bago. Kung tapos na, iwan na. Dahil kung mahal mo talaga ang kasalukuyan, hindi mo kailangang tumingin sa nakaraan. Number 13, after a fight, work on resolving the issue right away. Pagkatapos ng away ninyo, ayusin agad-agad. Huwag hayaan na matulog kayong may tampo sa isa't isa. Kasi habang tumatagal, lumalalim ang lamat. Mas mabuting mag-usap agad-agad. Number 14, be aware of your partner's feelings. Intindihin mo ang nararamdaman ng partner mo. Baka kasi nasasaktan mo na siya sa mga pagbibiro mo, sa mga gawaing hindi mo napapansin. Magandang maging sensitive sa emosyon ng taong mahal mo. Number 15, although there's no perfect person, there is a right one for you. Walang perpektong tao. Lahat tayo may flaws. May ugaling kailangang intindihin. Pero kung pareho kayong handang mag-adjust, magpatawad at magmahal ng totoo, yan ang tamang tao para sa iyo. So ayan po ang mga paraan para mapanatiling matatag at masaya ang inyong relasyon. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.